Hello everyone, good evening. Kumusta sa inyo? Start na tayo, JM, no? Start na. Hello, good evening sa inyong lahat. So this is our day zero classes. Every Saturday siya from 7 to 8 p.m. Until January 6, I think. So ang purpose nito is at least may advanced lessons tayo prior sa intensive review. Kasi if we make the intensive review too soon, I think mabubore kayo or baka madistract pa kayo kasi wala pa yung pressure. So watching from Davao de Oro. I am from Tacloban City, signal number 2, ay signal number 1 dito ngayon. Kumusta panahon sa inyo? Weather ano tayo? Okay naman sa inyo. Siguro hindi yung mga signal number 5 mga absent ngayon. Sana safe sila. So yun, I'd like to know my audience. Sino yung first time magte-take? First time. I'm reading your comments ha sa live natin. From Davao, from Quezon Province. Quezon Province, I think binabagyo kayo ngayon. Sino yung mga first takers? Marami? Hindi ganon karami? Signal number 2, Pangasinan. First time mag-take, Charlene, Karen, Christine, May, Von. So, ito, first time and last time na siya dapat, no? Pati yung iba, first and last na dapat. Last na, last. Yung iba, nakailang takes. Sino yung pinakamaraming takes dito? Sino yung winner? Kainta Rizal? Pinakamaraming takes tayo. Yung first time ni Shatri. First time din ni Ray. Yung pinakamaraming takes, ilan? Puro first time. So, tama lang yung session natin ngayon kasi we will be introducing kung ano yung um, exam about. May signal number 5 sa kanila. Camarines Sur, buti may ano pa kayo, may ilaw. Pang 5 na take. Joanna, pang last na to ngayon ha. Ngayong March, pang last na. Okay? So, this is, the two takes. We will be discussing the exam overview pa lang. Okay, overview. Maganda to para sa first time takers. So, okay, I will start discussing na. Second time pero walang review. Ngayong may review na, dapat last time na siya. Okay? Pangatlong beses, 3 times. So, ano yung purpose ng civil service exam? Ang purpose ng civil service exam is to assess the qualifications of individuals to hold government positions in the Philippines. So, requirement ang passing the CSE sa both local and national government jobs. So, kaya tayo nagtitake ng civil service exam para magkaroon tayo ng regular position sa government. So, who can take the CSE? Ito, qualifications. Dapat Filipino citizen, dapat 18 years old or above, tapos may good moral character, hindi na convict ng crime or anything, hindi nag-take ng civil service exam noong last 3 months. Bale, etong last, yung CSE exam, CS exam natin dito is malaki yung gap from March to August, March, April, May, June, July, August. So meaning, hindi siya, pwede kayong mag-take lagi kasi hindi naman siya within 3 months. Tapos may mga iba pang nagtatanong, kailangan ba may TOR? Kailangan ba college graduate? Tingnan nyo lang kung ano yung nakasulat dito. Huwag nyong i-complicate. Huwag kayong mag-overthink. Okay? So, ito lang ang kailangan. Hindi mo kailangan ng 72 units. Hindi mo kailangan ng TOR. Hindi kailangan college graduate ka para mag-take ng CSE. Okay? These are for both professional and sub-prof. Okay? First time from Manila. Tapos, so list of valid IDs. Pwede nyo screenshot ha or recorded naman to. You can go through it again. So these are the valid IDs na tinatanggap ng civil service.
One valid ID lang ang kailangan basta may birth date. So kung wala dyan, hindi yan tinatanggap. May nagtatanong sa akin, pwede ba nagdiploma? Basta kung anong wala dyan. Hindi po sila pwedeng like, mag-ano ka na, ma'am, sige na, tanggapin mo na lang. Yung mga ganun. So kung ano lang yung nakasulat dyan, yan lang, okay? Period. Huwag makulit. Tapos next, okay na to, screenshot nyo na lang, okay? Structure of the CSE. Yung civil service exam natin is a multiple choice test. Five choices siya, A, B, C, D, E. Tapos tinitest ang general knowledge nyo, analytical, reasoning, verbal, and numerical. So ito yung sections ng exam. Itong nakasulat dito is for professional exam. So may verbal ability, that is 30% ng grade nyo. Numerical ability is 30%. Analytical ability is 35%. General info is just 5%. So during our review, we will focus more sa tatlo, sa verbal, numerical, analytical kesa sa general info. Pero we will also be discussing it. This is for the students of the free online review. Yung mga kasali sa free online review, yung mga may ganitong book. Ako po pala si Faye Colas. Ako yung nagsulat ng book na to. Ngayon pa lang ako nagpakilala. Teka, may mga tanong. May PPT po ba? Paper and pencil test, yes. Yung exam is on March 2. Filing is November 19. Kaya tayo nagsistart na ngayon ng discussion kasi magpa-filing na. You may check sa wall ko, may mga um, ano ito, Facebook links ng lahat ng regions. Regions, pwede niyong i-check doon. Same lang po ba ang Philippine ID at National ID? We will answer that later. JM pa-search. We have an AI, si Sir JM magtuturo din siya sa inyo sa class, sa online class na mismo. Need po ba magpa-register online? I think we will get to that. Yung exam kasi, di ba, we have many regions sa Philippines. Iba-iba yung civil service office. So sa bawat region, iba yung process nila. So hindi namin masasagot yung questions niyo talaga kasi yung iba may online registration muna. Doon ka kukuha ng slot. Yung iba walk-in. So yung iba naman, ngayon ka kukuha ng slot through online, magpapabook ka through G-form I think. Tapos para bukas. So yun. So you have to really check. You have to go to the page, FB page ng civil service or you go to their office to ask. Okay? Hindi po ako affiliated sa Civil Service Commission. Okay? At same lang daw ang National ID and Philippine ID. Nagtaka ako ba't ako nag-reply? Si Brainbox Pay. Pwedeng National ID, i-check nyo ulit. Nandito, Philippine ID daw is National ID. So, pwede siya. So, duration ng exam, wait lang. Sub-prof is, pinagkaiba ng sub-prof is clerical ability siya. Yung clerical spelling, alphabetizing, ganon. Pero same, may verbal, may numerical, tapos general information. Duration ng exam is 3 hours siya. Okay? And it is important for reviewers to manage their time wisely during the exam. During my time no, I took the exam 2009 pa lang. Make sure when you take the exam, sulitin nyo yung 3 hours. Huwag kayong pa-pressure sa mga naunang matapos. Like, during my time, 3 na lang kami noong mag-3 hours na. May tumayo na, may nag-submit na ng 2 hours. Nisip ko, grabe, sobrang galing naman na to. Diba? Huwag kayong pa-pressure. You have to have your watch. Ito, para you can manage your time wisely. So, titingnan mo yung watch mo, ilang oras pa bang matitira. Kailangan ko ng bilisan to. Ganon. Important yung may watch, okay? Kapag pumasa ng sub-prof, pwede kumuha ng prof kahit hindi college. Yes, I mentioned that earlier. Hindi kailangan ng ano to, kung na-college graduate ka para ka makapag-take ng exam. Basta 18 years old above. March 3 ang nakapost sa kanila. I am not sure. We have to check. Basta March 2 ang exam. Hindi sila nag exam ng Monday.
Lahat ng exam nasa Sunday. Passing rate ng exam is 80%. Okay, hindi to nagra-round off. Hindi 79.99 sabihin na round off na lang. So 80% ang passing. So aim for at least 85% or 90 para kung sumablay ka, pinapatanggal nila ang relo talaga. I think may mga ibang proctor kasi na baka smartwatch kasi. Yung ano na lang na relo, yung analog, yung mga hindi digital, baka may trust issues sila. Yung TIN ID, yun ba yung kulay dilaw? Basta yung TIN ID, yung tax identification number na ID, galing siya sa BIR. Usually, ilang questions po ang per set ng exam? We have 170 items, 150 doon, hinalo-halo nila sa verbal, analytical, yung mga ganun. Yung exact number, hindi namin alam. Like, maybe 30, ganun, hanggang 50. Okay. Ito, si Chan Chan, na tutor din ng Brainbox for sub-prof, 2 hours and 40 minutes lang siya. Tapos 165 items lang daw. Bawal daw ang smartwatch, maybe. Bawal ang smartwatch. So bring the ano lang, yung watch lang talaga. Or maybe the classroom has a clock. Doon kayo mag-base. Tingnan-tingnan nyo lagi. Okay? Sige, okay. Move on na tayo. Exam is on March 2, 2025. That is, I think, ilang buwan pa. We still have a lot of time to study. For my students in the free online review, I suggest you start reading, you start answering. Huwag kayong mag-antay ng review natin. Pwede na kayong mag-start magbasa. This is complete na libro. Okay, flex ko lang libro namin. Para sa hindi ko students. We have 502 watchers. Hi, 502 watchers. So, ito yung book. We have discussions first na parang pang grade 3. Pang grade 3 to ha. Tapos, after that, we have a worksheet for you to answer. Tapos sa worksheet, teka, ito pala yung camera. After ng worksheet, may answer key and explanations yan sa likod. So, for those who have the book, you can start answering now. One worksheet per day ang reseta ko sa inyo, parang doktor lang. So, let's move on. Testing centers. Testing centers to ha, like kung saan kayo magte-take. Hindi to kung saan kayo mag-a-apply. Ito yung may mga available na testing centers sa regions nyo. For region 1, 2, you can also screenshot this for your reference para alam nyo kung saan kayo magte-take. Pero hindi to yung masyadong detailed na like kung saang school. Basta like for example in Bacoor City, there will be an exam there. In Tacloban, I think may 5 schools sila na ginagawang testing center. Iba-ibang school. So this is for region 6, 7, 8, 9, and 10. This is also found in my wall sa Facebook. Calculators are not allowed. Thank you, Chan, for helping me. Si Chan, ano yung grade mo, Chan? Si Chan ay tutor ng Brainbox. Tapos yung grade niya noong nag-take siya ng exam is 94%, 97%. Yung average niya. O, diba? Sa NBS ko na purchase, sige. O kahit saan mo siya i-purchase. Basta yung legit. Kasi may mga fake. So answering facts, I think nagsimula na tayong mag-answer ng facts, no? Frequently asked questions. Pero you may also ask, may nagsasagot dito. Yehey, si Chan Chan. Si Sir JM din, tumutulong magsagot. So application process. How do I apply for the CSE? I think this is a very common question, especially for the first timers. So registration, you may register online via the CSE website or in person sa CSC regional offices or pwedeng sa field offices nila. Okay? Pero you have to check again kung online registration sila or walk-in. Kung walk-in, din nyo na kailangan magpa-register online, punta na lang kayo sa office, dala nyo na dapat yung lahat ng requirements nyo. Okay, application fee is 500 pesos.
Provide the required documents such as valid IDs and other necessary paperwork. Kung ano lang yung nilagay na paperwork na kailangan, yun lang yung dadalhin nyo. May nagtanong sa akin, ma'am, kailangan ko bang magdala ng good moral character? Hala, hindi yan nakasulat. Tapos ano pa, kailangan daw niya bang pumunta sa barangay para ano na walang derogatory record, parang ganun. Apat lang po yung kailangan niyong dalhin na requirements. Ito lang po. Fully accomplished application form. Yung application form, downloadable siya. I-preprint niyo siya sa long size paper, bond paper. Okay? Valid ID, isang valid ID lang yung kailangan. Pero, if yung valid ID nyo is walang birth date, kasi yung goal nila is to prove that you are 18 years old or above. Kung walang valid, ay ano to, walang birth date ang valid ID nyo, you have to bring PSA copy ng birth cert nyo na original and photocopy. Okay, may nagtanong kung scan. Hindi nakalagay doon na scan. Kailangan original and photocopy. Okay? Wag matigas ang ulo. Ma'am, first day of classes pa lang, nagagalit na kayo. May scratch po ba doon? Recorded siya. Recorded to. Nahanap nyo sa FB ko. Yung scratch nyo is yung gagamitin yung scratch, yung questionnaire nyo. So for example, this is your questionnaire. Diyan lang kayo sa sides magsusulat. So you have to practice writing, answering na matipid sa paper. You will not be given an extra paper for scratch. From my experience. Zoom face ko, okay. Okay lang yan, basta passport ID. Ay, passport ID. May mga, may requirement ang passport ID nyo. Itong 4 pieces passport size pictures, no? Hindi siya nakalagay dito. You may also check my FB wall. May ano doon kung anong hitsura ng passport picture nyo. Pero, you can go to, anong tawag doon? Yung mga picture city, ano ba yun? Photo city, yung mga ganon. Yung mga nasa mall na nagkukuha ng picture. Just tell them that you will have a picture for, passport size picture for civil service. Alam na nila yon. Saan po nagbabayad ng exam fee? Sa civil service po. So yun. Kasi dapat, hindi siya that close, I think. Tas dapat hawak nyo yung name nyo na may signature. So alam yan ng kung saan kayo magpapapicture. Pwede bang sulatan ang test booklet? Pwedeng sulatan ang test booklet, pero hindi nyo pwedeng sulatan ang answer sheet. Okay? Chinecheck ko yung mga comments. May iba nga na hindi ko nababasa. Pero si Chan, nababasa niya. Examination fees, 500 binabayad sa civil service. Okay? What if I don't pass the exam? Can I retake the exam? Pwede kayong mag-retake unlimited times. Parang ano lang to, only rice ng Mang Inasal. So mag-take ka ng March, mag-take ka ng August, March, August, March, August, paulit-ulit. Pero, if you know naman, napapasa ka if mag-review ka ng brain box, ba't ka pa magsasayang ng exam fee, 'di ba, na 500 pesos? Bili ka na lang ng book, sali ka sa free online review ng Brainbox. We had 620 plus passers sa last free online review namin. Free lang siya na online review, pero we give it our best. Kasi, yun ang tatak Brainbox. Okay? The exam can be retaken after a 3 months waiting period from the previous exam date. Actually, may ano kami na 10th time na niya mag-exam, pero pumasa na siya after. After niya nag-review ng Brainbox, sa Brainbox. Bawal po ba ang Xerox copy lang sa live birth? Yung nakasulat kasi is original and photocopy. So, kailangan may dalang original tapos photocopy. Pag naka 15% na po sa gobyerno, ilang percent, 15 years pala. It is also posted in my Facebook. 10 years above may plus 10 points ka. Basta JO, job board, I don't know. Basta kung JO, basta kung nag-work ka doon sa government. How much po yung book? This is worth 699.
Nakasave ka na ng time, isang exam ka lang, hindi ka na magbabayad ng 500 ng paulit-ulit. You can buy this in National Bookstore. This is available in over 200 branches in the National Bookstore nationwide. Available din sa Shopee, sa Lazada. Pero please select the legit shops kasi may mga Xerox lang. Hindi namin tinatanggap yung mga Xerox. Okay. Passing score, I think kanina nakalagay na to, no? What is the passing rate? Passing rate is 80%. How can I prepare for the exam? Suggested studying resources. Of course, the BrainBox Civil Service Exam Reviewer na may free online review. Or you can go to BrainBox Tutorial and Review Center here in Tacloban for your F2F class. Pwede kang magdala ng 3 ballpen, yes, kasi baka sumablay yung isa. Pero ballpen lang ang kailangan, hindi pwedeng sign pen. How to join your online class, you have to have the book. Para ka makasali ng online class, kailangan may civil service exam review, may civil service book ka, tapos magsasend ka sa akin ng picture, ganon. Papakute. Hindi, hindi na kailangan magpa-cute. As proof lang na you have the book, tapos makakasali ka na ng review. Lifetime membership din yan. Bale, like for example, you don't pass right now, pwede kang mag-review ulit for next exam. Pero, of course, we are hoping that you pass. Okay? Pero we also have success stories naman, kahit hindi sila pumasa, like from 40% naging 75%. O, diba? Kayo na yung sunod na papasa. What do you need to bring during the exam? Valid ID na government issued, black ballpoint pen. Yung sinasuggest nila is Faber-Castell. Hindi ko siya binebenta, okay? Pero yun yung suggested, or yung kahit yung Panda na 0.5. Mas maganda kasi na yung tip ng ballpen niyo is mas malaki. 'Di ba? So 0.7, mas maganda siya kasi it will save time sa shading. Kasi kung 0.3 lang siya, for example, or 0.5, mas matatagalan ka para ma-shade yung buong circle. Okay? Kailangan nyo ng watch to manage time during the exam as well. So what happens after I take the exam? Exam results are usually available 60 days after the exam. So 60 days kang hindi makakatulog ng maayos, kakaantay sa exam result. Okay? How do I check my results? Results can be checked online at the CSC website or at the CSC regional offices. Pero ano yan, kalat yan sa mga groups ng civil service, malalaman nyo na may result na at lumabas na yung result. Okay, may mga questions? Question and answer part tayo ngayon. May offline po ba? If hindi, yes. All the sessions are recorded. Saan pwedeng makabili ng book? Shopee, TikTok, Lazada, and National Bookstore. Pwede, paano po kung magpapalit ng sagot? Pag nagpapalit, we can also make a post about that. Iko-cross nyo lang. Ay, okay, pinapadrawing ako ni JM. Sabi ni JM na mag-drawing daw ako. Si JM ay AI ko siya. Si Sir JM, nag-top notcher ka ba nun, JM? Top notcher din nata to si JM. So, eto daw. Paano kung, teka, hindi gumagana. Ay, kasi magsusulat na talaga ako. Teka, nag-answer pa tayo na. So, for example, ito yung circle, circle, circle. Galing kong mag-drawing ng circle. Tapos, ito yung answer nyo. Akala nyo C yung answer. Tapos, nung nag-review kayo, ang isip nyo na, ay, hindi pala C yung answer. So, lalagyan nyo ng X. Kasi ballpen nga, di ba, yung ginagamit nyo. So, hindi nyo ma-erase. Tapos, shade nyo na yung sagot nyo. Pero, make sure naman na once ka lang mag-erase kasi baka ma-confuse na yan yung machine. Halimbawa, nagbago na naman yung isip mo, X mo na naman yan. So, isang X lang. Huwag maraming X. Masakit yan sa heart. Di ba? Accept mo ba yung passport picture na walang middle initial? Yun nga, I told you earlier, kung ano lang yung nakaspecify sa requirements nila, wag na kayong mag-deviate, okay? Kung sabihin ni ma'am na 1/4, wag kayong magtanong kung 1/2 or kung pwedeng 1/3. Okay? So kung ano lang yung nakasulat doon, para hindi kayo magka-problema, sundin nyo na lang. So kung ano yung picture, tapos dapat nakasulat. May nakasulat dyan kasi na instructions na kung ano. Teka,
I think it is also in the book. Basahin ko na. Ay, JM, wala siya sa book. Basta, it is in our post na kailangan nakalagay yung name, kung ano yung nauuna dapat, yung first name, second, last name, middle initial, or middle name. You have to, you have to follow instructions. Kasi, di ba, you will be working for the government if you pass the exam. So, right now, let's follow instructions as early as now. Estimated time, estimated duration, 2 months, 60 days yung result. Ma'am, yung requirements ba need na i-upload sa online booking, R1 po ako. You have to check the post ng regional office kung ano yung process nila. Pwede yung national ID. Haha, the punchline daw, hindi ko na maalala kung ano yung sinabi ko. Ano yung application. Na pending po yun dahil ng pandemic. Ay, wala na ata yun. I think there was a time that they refunded the money. Pero I think, wag mo nang asahan yun. Maglalabas ka na talaga ulit ng 500. Nung bumili po ako ng 3-in-1 reviewer, may ball pen. O may, yung sa Shopee, they are our authorized distributor. Yung name is Brainbox Review Material na shop. They give free ball pen kung tatlo yung bilhin niya na book. Okay na po ba na hindi magdala ng PSA? Yes. As as long as may birth date yung ID nyo, like yung passport may birth date, no? Driver's license, pwede nang hindi nyo dalhin yung birth cert nyo. Tapos, I took the COMEX last Feb, pero di ako pumasa. Last Feb, like Feb 2024, no? Pwede kang makatake ng March 2. Yes. Kasi 3 months lang. At least, hindi ka pwedeng mag-take within 3 months nung last exam mo. 3 months, okay? Magbibilang kayo ng 3 months. Paano po yung by room na exam? Alphabetical po ba? You have to check. There will be a post ng room assignment. I think we will also be posting pag malapit na yung exam. Everything you need to know, when someone is asking me question, ako talaga yung nagre-reply kasi sa Brainbox Ray. I forward it to my staff. I tell them to make a post about it. So if you have questions, feel free to scroll sa Facebook ko. I think nandun yung sagot sa mga mga tanong nyo. Okay, will we move on? Shall we move on sa sample questions? These sample questions are the easy ones, okay? I made sure na piliin nila yung easy ones. So, eto, if mahirapan kayo sa easy questions, that means you have to devote more time studying. Huwag kayong don't lose heart, kumbaga. Okay? Practice lang talaga. So, let's start. Let's start with the question with the sample questions. We have 10 sample questions. I suggest you answer, okay? JM, do we have the timer na? Okay. First question, data interpretation. We will give you 1 minute to answer the question. Nawala ang question. Ayan, wait lang. Ito, nandyan pa naman. If a pie chart shows that 40% of 200 students prefer online learning, how many students prefer online learning? This is an easy question for 1 minute. We will also show the solution. Answer na. Get your pen and paper pala. Wala namang binabagyo dyan sa inyo ngayon. Signal number 5, Catanduanes and Camarines Sur. Yes, halimbawa po, pasado na ng prof level, pwede pa bang mag-take ng sub-prof? Yes. Kabagyo pa lang po. Ingat kayo. Take shelter.
O, syempre no, nag-online class ka, so syempre nasa loob kayo ng bahay. Be safe. 5 seconds, 4 seconds. So, anong gagawin natin? Sa percentage problem, ay kumakanta pa ang timer namin. Ay kumakanta yung timer namin. Um, this is a percentage problem. So, eto, di ba, it's 40. Saan ba ako nagsusulat? Sana yung pen ko. Ay, teka. Di na ako sanay. Yan. So, 40% of 200. In math, yung of, that is equivalent to multiplication sign. Okay? So, times yan. 200. Tapos, anong ginagawa natin sa percent kung nagsosolve tayo? Kino-convert natin to decimal. 'Di ba? So, how do we convert to decimal? We move the decimal point 2 places to anong direction to? To the, hindi ko alam kung anong direction yan. Basta dyan. So, magiging, mahina po ako sa left and right, sorry. 0.4 times 200. Okay? Tapos, i-multiply nyo na. We will also be discussing this. During our free online review, yung magsa-start talaga sa January, yung pagka-discuss natin, magsa-start tayo like from grade 1. Okay? So, ituturo natin to kung paano talaga mag-multiply. So, for now, we will answer this lang muna. Answer is 80. Lahat naman correct, no? Kami po, ma'am, binabagyo na po kami ni Super Typhoon Pepito. Hugs, hugs dyan. Uy, pero pwede kang hindi lang muna makinig, Sky, ha? Recorded to. I think you have to prepare for the typhoon. Dinaanan kami ni Super Typhoon Yolanda and it was basta, beyond words. Ano to, hindi ko na ma-erase, JM. Ayan, clear all drawings. We will move to the next topic, ay next question. PEMDAS question for 1 minute again. Timer starts now. Anong pinagkaiba ng sub-prof? Sige, I will answer the questions while they're answering. Pinagkaiba ng sub-prof and prof, yung sub-prof ay may clerical ability, yung prof is analytical ability. Yung clerical ability is way easier, I think, than the analytical ability. So, yun, yung alphabetizing, yung, ano pa, yung spelling, correct spelling, ganun. We will be posting kung ano yung proper na shading. Pero it is also in the book. Paano nyo isa-save? Isa-save? Binasa ko, keep safe. Paano nyo isa-shade? PEMDAS, medyo nahirapan nata yung iba. Pero this is an easy PEMDAS question pa lang. Ano, no? Parang, ano tawag dyan? Yung, basta, hindi ko na, magsasagot na lang ako. Sige, answer tayo. PEMDAS, alam niyo yung PEMDAS, no? PEMDAS. Ano yung P? Okay, ano yung P? Ano yung P sa PEMDAS? PMDS. Yung P is, wala, nag-answer pa sila ng C. Ano yung P? P is parenthesis. E is exponent. M and D, you will answer them at the same time. It's multiplication and division. A and S, addition and subtraction. So, anong meaning ng PEMDAS? Meaning, if you are given an equation like this, you will start answering yung parenthesis first. After nyong masagot yung parenthesis, you will go to exponents. After that, you will proceed to multiplication and division. Tapos, kung marami sila, you will answer from left to right. Okay? And then, the addition and subtraction. So, we will answer this. Unahin natin yung nasa parenthesis.
So, isusulat ko while solving the nasa parentheses. Ito lang yung nasa parentheses. So, 7 minus 5 is 2. So, we will copy everything. Pero if you are an expert, you can answer yung iba na. Pero, you will know if you're an expert if marami na kayong sinagot na PEMDAS tas walang mali. Okay? So, wag mo na mag-shortcut. So, next is we will solve the exponent. Ano yung exponent? Ito yung nandito sa taas. Anong meaning niyan? So, meaning niyan, dalawang beses mo i-multiply ang 2 by itself. So, 2 times 2 ang 2 squared. 2 kasi to, so dalawang beses. Kung 3 yan, 2 times 2 times 2. So, another example ha. Example lang to. So, 2 cubed is 2 times 2 times 2. So, ito, since 2 squared lang siya, anong 2 times 2? 2 times 2 is 4. So, 2 times 4 minus 8 divided by 2 plus 4 times 3. So, our next ano is M and D. So, this is multiplication. So, we will answer this. 2, i-erase ko yung underline. Baka kayo ma-confuse. 2 times 4 is 8. Copy the minus sign. 8 divided by 2 is 4. Sinolve natin na yung multiplication, division, and then multiplication. We will copy the addition and subtraction sign. 4 times 3 is 12. So, we are left with addition and subtraction. So, pwede nyong i-gather lahat ng plus and then you subtract yung naka-minus. Or you can just proceed from left to right. So, ito 8 plus 12 is 22, ay, 20, 22. 20 minus 4 is 16. Yay! Hooray! Sinong nakakuha ng 16? Pero, lahat siguro correct. Yay! Very good. I'm so proud of you, students. O, tinaypan niya, di ba? Ang effort ni Ernest John Tumlos, wala siguro siyang dalang paper and pencil. Baka nabasa daw ng bagyo. Ito. So, next question, we have 10 questions pala. So, this is the second question. The third question goes this way. Parang pang Miss Universe lang. Okay, critical thinking. This is an example of an analytical ability question. 30 seconds siguro. Sagutan mo talaga muna yung nasa parenthesis bago hindi ka magde-distribute muna. Lexus. Unahin mo yung lahat na nasa parenthesis is i-shorten, i-ano mo siya, simplify, and then i-multiply mo na. Ito, you will make a Venn diagram. So, yung question natin is, all roses, in all roses are flowers and some flowers are red. Which of the following is true? In answering analytical ability questions like this, hindi mo isasali yung mga yung kung ano yung totoo or anything. Hindi mo i-impose kung anong truth, okay? Kasi kung sabihin niya na ang rose ay hindi flower, basta kung ano yung statement niya, yun yung totoo niya, okay? So eto, all roses are flowers. Pero totoo naman siya. Kasi there will be statements na hindi mo maintindihan kung ano. Basta kung ano lang yung sinabi niya, ano ka lang, go. Go with the flow, kumbaga. Ito, pag may mga all and some, we can answer it by making a Venn diagram. Yung Venn diagram is yung mga circle-circle, okay? So, kung all, ano yung itsura ng all? All. For example, all A's are B's. Anong itsura ng Venn diagram na yan? Yung A, nasa loob siya ng B. Hala, hindi sarado yung ganon. Teka, may circle to dapat, di ba? Teka, nahihiya ako sa circle ko. Wait lang. Yan, okay? So, ito, all A's are B's, meaning si A
nasa loob ni B. Lahat ng nasa loob ni A, na lahat ng A ay B. Okay, so hindi siya kabaliktaran. Hindi mo masasabing all B's are A's, 'di ba? So ang all hindi siya pwedeng ibaliktad. Okay? So eto kung some A's are B's, nag-overlap sila. A, B. Kung titingnan nyo, yung ibang A nasa B, yung ibang B nasa A. So, pwede nyo siyang baliktarin. Some B's are A's din. Okay? I think ito lang yung kailangan natin in order to solve this question. All roses are flowers. So, si Rose, nasa loob siya ng circle ng flowers. Pero, some flowers, roses, RO na lang. Some flowers are red. Ito yung color red, ganun. So, yung iba, yung si Rose, may napasok siya sa loob ng red. So, some roses are red. Okay? So, pero correct naman lahat. Very good. I'm so proud of you, students. So, let's move on to the next question. We will be discussing this in details talaga during our review. Ay, taka. Kailangan. Next question, English. Sentence completion. 30 seconds. I will read it during the time. Select the word that best completes the sentence. The manager's blank attitude led to a high turnover rate among employees. Kailangan nyong kumuha ng context clue para nyo mapili yung tamang sagot. Pero hindi po ako English teacher. Okay? Time is up. May disclaimer, no? So, yung context clue nyo dyan is which led to a high turnover rate. Anong ibig sabihin ng turnover rate? Ang daming nagre-resign. So, meaning, anong attitude dapat ni manager para maraming mag-resign? So, yung answer is, kasi yung A, C, and D, they are all positive. So, hindi ka naman magre-resign kung positive yung attitude ni manager, di ba? So, yung answer is letter B, abrasive. Bali dito, we used context clue tapos ano yun, process of elimination. We eliminated answers na hindi tumpak. Ano ba yan? Yung A, C, and D, they are all the same. So, ito lang yung naiiba. So, it is more likely the answer. Kung baga hindi mo alam yung abrasive. Mga ganun. Next question. Anong time na? Hindi pa tayo overtime. 7:43. Which word is a synonym for exemplary? Sige, 30 seconds din. Nabasa ko pangit ng ugali. Akala ko ako yung sinasabihan. Time is up. Synonym for exemplary. Anong meaning ulit ng synonym? Ano yung synonym? Yung pareho yung meaning. Similar yung meaning. Okay, exemplary, the answer is commendable. During our review or mababasa niyo sa book, there will be techniques paano mo malalaman kung ano yung, paano kayo pipili kung ano yung synonym. Also, during the review, there will be vocabulary boxes. So, you will learn like 5 to 10 words, I think, during your English sessions, every session nyo. Okay, next question. Antonym naman. Okay, 30 seconds. Which word is an antonym of transparent? Antonym is opposite in meaning or kasalungat in Tagalog, in Filipino.
This book pala, yung Civil Service Exam Reviewer na third edition, it has Filipino worksheets. May worksheet for kasalungat, for kasing kahulugan, and double word analogy and single word analogy. The answer here is, ano yung answer? Tadadada, ano yung answer? Answer is, ano yung opposite ng transparent? Transparent, clear siya, diba? So yung opposite niya is opaque. Letter A. Clear. Yung clear, obvious, and distinct, halos pareho yung meaning nila. So yung naiiba dyan is opaque. Pangilang question na to? Basta, sige, G lang. So logical reasoning, for sure there will be questions like this during the exam. Pero this is the easy part, easy question pa lang to. Okay, meron nitong mas complicated. So, for 1 minute, sige, let's answer the problem. Gloria's dress is prettier than Jenny's. Nina's dress is prettier than Gloria's. It can be inferred that, so you will choose from the choices. 1 minute starts now. Pag di daw transparent, masarap daw opakan. May pinaghuhugutan to si Chris. Hindi ata transparent si Jowa. 1 minute. Naglag yung timer natin. Ayan na. Ay, naglag lang sa akin. They have techniques on how, kung paano to isosolve. Time is up. Pag ganito, nagdo-drawing tayo, gumagawa tayo ng line, like for pataas. Tapos, itong line, bale dito sa taas yung prettiest. Kasi kung hindi mo to gagawin, medyo sasakit ata ulo mo. So, kailangan nating himay-himayin. So, Gloria's dress is prettier than Jenny's. So, kung si Jenny andito, mas maganda daw ang dress ni Gloria. So, saan natin isusulat si Gloria? Si Gloria ay dapat nasa taas ni Jenny. 'Di ba? Kasi mas maganda. Ang line natin is hanggang prettiest. So, mas maganda ang damit ni Gloria. So, mas isusulat natin siya sa taas ni Jenny. Nina's dress is prettier than Gloria's. So, mas maganda ang damit ni Nina kaysa kay Gloria. So, saan natin ilalagay si Nina? Si Nina ay nasa taas ni Gloria. So, from this illustration, madali na lang natin masagot yung question. Since nag-i-infer tayo dito, tapos andito yung mga possible answers, we have to go through all the answers. I know, not all. We have to start from A. We will check whether may truth yung statement niya sa ginawa nating illustration. So, Jenny's dress daw is prettier than Nina's. Tama ba? Based on our illustration, hindi siya tama, di ba? So, erase natin, hindi siya possible answer. Gloria's and Nina's are both simple. Hindi, kasi mas maganda pa nga siya kaysa kay Jenny's dress. So, Nina's dress is the prettiest of them all, which is true, kasi siya yung nasa pinakamalapit sa prettiest. So, we don't have to go to letter D now. Once we encounter the answer, for example, the answer is letter A, nasa letter A, wag mo nang daanan si B, C, and D because it will be a waste of time. So, letter C, yung answer, we don't have to go to D na. Okay? Sinang nakakuha ng D? Ay, ng D? Ano ba yan? Ng C. C yung answer. Pangilang question na natin? I know, pang-8 na. Ito, this is an example of an age problem na question, pero this is again an easy one. Hindi na natin kailangan mag-before, now, ganun. So, sige, start for 1 minute. Philip is 3 times as old as Jose. The sum of their ages
Dapat ages ata kasi some of their age is 48 years. How old is Jose? Tanungin na lang natin, no, si Jose. Jose, ilang taon ka na ba? Para hindi na natin problemahin. Hmm. Anong me? May tinanong ako, ba't nagmimi kayo? Hindi ko maalala. Di ba pinapasolve ko lang ang... Wala ka baka horror movie to. Ba't kayo nagmimi? Ewan ko. Is up. So, yung goal natin, pag nagsasagot tayo ng math, yung binasa natin, kailangan nating matranslate to math na language. So, eto, yung is equal sign din siya. Is, kanina anong natutunan nyo, yung of is multiplication. Tapos yung is equal sign. So, si Philip daw, si Philip is, so equal sign, 3 times as old as Jose, or 3 times J, or we will write it as 3J. So, saan natin to nakuha? Sa first statement. You can read it as Philip is 3 times as old as Jose. Okay, we have an equation already. P equals 3J. Ay, nagtanong daw kung sinong nakatama. Very good. Yeah, I love you too. Medyo may short-term memory loss ata ako. Baka late po na send kasi mahina yung signal sa Baguio. Baka din. Pero I think mahina lang talaga yung memory ko. So, eto, P equals 3J. Tapos, si J bale is si Jose. So, si P is uh, Philip's age. Yung J is Jose's age. Yung sum daw ng ages nila is 14. Nagbago, di ba? Na-edit, naging ages. Ang amazing naman ng illustration natin, nag-adapt siya. Narinig niya. Narinig ng AI. Joke. Tapos, bali, sum of their ages is 48. So, anong gagawin natin? Anong meaning ng sum? Anong gagawin pag sum? I-add, di ba? So, P plus J equals 48. Ngayon, hindi natin ma-add si P and J kasi magkaibang letter sila, kaibang variable. Pero alam natin na P equals 3J. So, papalitan natin si P ng 3J. So, 3J plus J equals 48. Paano sila i-add? Si J parang may kasama yung 1 na tinatago niya. Hindi niya pinapakita, kinakahiya niya. Basta 1 yung kasama niya, hindi siya sinusulat. So, 3 plus 1 is 4, copy J. 4J equals 48. Huwag niyong sabihin kay 1, baka siya ma-hurt. Joke lang. So, divide niyo both sides by 4 para ma-eliminate na, matanggal na yung kasama ni J. So, eto, 4 over 4, magiging 1 na lang ulit. So, we are left with 48 divided by 4, which is 12. So, since J yung variable natin, alam natin na itong 12 is, yun yung answer ng, yun yung age ni Jose. So, Jose is 12. So, ito na naman yung tanong ko, no? Sinong nakakorek? Tapos may mag-answer ng me, tapos masa-surprise na naman ako. Pwede lang ba ho na sulatan ng mismong test booklet? Yes, pwede siyang sulatan. So, pwede mong sulatan ng test booklet. You will not be given a sketch paper. Answer is 12 ha? 12 yung answer. Huwag nang mag-answer ng 36. Okay? I think we are nasa number 9 na. Error identification. 30 seconds lang. Ay, si Philip ay 36, yes. Kasi 12 si Jose. Pero hindi nyo na baling kailangan isolve si Philip kasi hinahanap is si Jose. . 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
Ay, Sophia. Ay, time is up. Si Sophia nahirapan daw sa math. Meron akong success story daw ng math. No, when I was in college, I studied in UP Diliman. I got a grade na 23% lang sa isang exam namin in math. Kasi it was my first na failing grade ng exam. Tapos 23% lang, imagine, hindi naman lang 50% or 60%, di ba? 23% talaga. So, from that day forward, nagsagot ako ng questions every day until 4 a.m. Sinasagutan ko siya lahat. Tapos, na-figure out ko na ang math ay skill siya. Pwede mo siyang matutunan. Pwede mo siyang makonquer. Tapos pag alam mo na yung kembot niya, mas madali na siyang sagutan. Okay? So, I started from 23% na grade 2, naging top-notcher ng civil service exam. So, kayo din, kaya nyo yan. Okay? Paano gumaling sa English? Practice lang din talaga. I suggest you answer everything. How to pass the exam? Yung secret para sa akin, I guarantee to ha, promise to, brain box promise to, na pagsagutan nyo lahat, simulan nyo from page 1 hanggang end ng book na to, sagutan nyo lahat, tingnan nyo sa likod yung mga answers, check nyo on your own, ulitin nyo pag may mali, pag wrong yung answer nyo, ulitin nyo hanggang ma-perfect kayo. Promise. Balikan nyo ako kung hindi kayo pumasa. Promise ko papasa kayo. Okay? So, nandyan na sa inyo yung solution, yung pinag-pray nyo na solution para kayo pumasa. Nandyan na sa kamay nyo. Okay? Yung kailangan na lang, yung effort nyo na basahin siya, sagutan siya. Okay? If you have questions, you can always ask us. So, ito, error identification. Ano yung answer? There are a lot of things going on inside my mind. No error. Ano yung answer? Sana makapasa this time. Sana. I'm really hoping to. We will do our best to help you. Ano yung answer dito? Yung answer is da letter A. So anong dapat spelling ng there? Yung answer, yung spelling is dapat there. Okay? So there are a lot of things going on in my mind. Itong there is pronoun. Basta i-discuss yan ng English teacher. Hindi ako English teacher. Sige. Last question. Sa general info, isang question lang yung question natin sa general info. Hindi na natin kailangan ng timer. What is the other term for the right to vote? Kailangan alam natin to lahat kasi we are all 18 years old or above. So, alam natin kung anong nagvo-vote na tayo, hopefully. Ay, dapat nagvo-vote na tayo. Ano yung answer? Other term for right to vote is called suffrage. Sino yung naka 10 over 10? 10 over 10. Sulat niyo yung scores niyo. Sulat niyo yung scores niyo. May delay yung yung live. Sige, magantay ako sa scores niyo. Meron sa Shopee. Hindi ka pa na-approve sa group. Kailangan nyo mag-fill up ng G-form. Or PM nyo ako or PM nyo yung Brainbox Tutorial and Review Center na page. Yay! Si Cavales is 10 over 10. My passing score natin is 8. Kailan po next live? Our next live is next Saturday. 8 si Judy Ann. Book siya, hindi siya booklet ha. Makapal siya. Yay, maraming naka-8, may 9. Sige, magwa one step higher na kayo kasi this was easy. So, pwede na kayong mag-level up. 9 over 10, 7 over 10, kaya na rin yan. Konting kembot na lang. Sana all. Pero if for example, nahirapan kayo, try answering talaga. Kasi you wouldn't learn until magsagot ka. Kasi yung iba, I think the mindset is, hindi ko to kaya, hindi ko lang muna sasagutan. Basta hindi mo siya sagutan, hindi mo yan kakayanin, hindi mo yan magiging kaya. Ano ba yan, nahirapan ako, hindi pa ako Tagalog, waray pa ako, waray. Magwawaray na lang pa ako ngayon. Punta kayong Tacloban, everyone. So, eto, we are now on the last part of our review. Next Saturday is also 7 p.m. Oh, eto na, ito yung sagot sa tanong nyo. So, this was the first live. We are on the day 0 classes. Hugs floor, kaya yan. Sagutan mo ulit, panoorin mo ulit yung live ko para hindi mo ako ma-miss.
Tapos, sagutan niya ulit siya. So, day 0, November 16, eto ngayon, November 23, November 30, December 7, and December 14. After that, holiday, tayo, holiday feels. Wala muna tayong, answer para feel nyo yung Pasko. Feel nyo yung lechon belly and lechon jam. Okay? So, yung next live natin is January 4, but I don't think I'll be handling this because it's vocabulary box. So, English teacher yan. So, yung free for everyone, free to all, free for all, is yung day 0 classes lang. So, from day 1 hanggang day 36, yun ay for those who have the reviewer. So, etong lessons, bakit kailangan ng book? We will be basing the discussion sa book natin. So, verbal ability, nouns, nasa book yan. We will be answering the exercises there as well. Pero we will also be giving you worksheet day. We have made a lot of worksheets. We made a lot of worksheets na nasa Google form. When you answer the Google form, you will immediately know your answer, your score. So, pwede nyo ulitin din, sagutan until ma-perfect din kayo. Practice lang talaga, okay? Kailangan ng effort, kailangan din ng prayers, pero hindi lang prayers ang makakapasa sa inyo. Kailangan ng effort. Like, halimbawa yung farmer, di ba? Nagtatanim siya, nag-work hard siya all day, from morning till evening. Paggabi, natutulog siya, trusting na mag-grow yung crop niya. So tayo dapat para tayong farmer. Magsa-study tayo, magsa-study. At night, we will trust na si Lord na yung bahala sa iba. Okay? So yun. So day 1 to 36 is until February 28. Tapos pahinga, March 2 na yung exam. We will also have mental health breaks para, for example, you have a hard time catching up dahil sa work. Sa mental health break, pwede kayong humabol sa panonood ng live. Ng recorded sessions. Lahat ng recorded sessions ipopost sa group natin. Okay, may tanong pa. I think it's already 8:02. Dinner na tayo. Dinner na tayo. Dinner time. Lalagyan po ng cover yung book. Bahala po kayo. Yung iba kina-cover nila kasi para gusto nilang surprise daw. Thank you, ma'am, sa motivation. I love you too, May Rosales. Papasa na tayo this time. Basta may effort. Plus effort talaga. So, see you next Saturday. Ako pa rin ata magtuturo, PEMDAS. Ako yan. See you again. Bye-bye. No questions na? Bye-bye. I love you very much.